Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jaime Borbe at shoutout kay Sky. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa oras na ito ang pinakaabalang oras sa border town na ito. Ang digmaan sa Kunlungsyan ay nagdulot ng maraming tao. Bagaman ang tatlong pamilya ay isinugod sa punong tanggapan matapos salakayin, medyo nagsasalita, ang hangganang bayan ang naging pinakamagandang lugar para sa mga nakakalat na taong ito. Sa tanghali, siksikan na ang mga pub, inn, at maging ang mga stall sa gilid ng kalsada. Hindi mabilang na mga nakakalat na tao sa Jiangho ang nagtipon dito, kumakanta man at umiinom, o sumisigaw at nagsasalita tungkol sa langit at lupa. Ang iba ay nag-uusap ng malapitan, na parang may pinag-uusapan. Ang ilang mga tao ay nilalaro ang kanilang mga kayamanan, o ipinakita o ipinagbili ang mga ito. Sa madaling salita, ang hangganang bayan ay naghatid sa isang hindi pa nagagawa at hindi pangkaraniwang kaguluhan. Ang pinakamalaking restaurant sa lungsod ay Yanhuelo. Ang pinakamalaki at pinakamarangyang restaurant sa lungsod. Gayunpaman, tanghali pa lang, ang gusali ng Yanzhou ay puno na ng mga mamimili ng alak. Hilong-hilo ang abalang tindera kaya't maraming tao sa ilog at lawa ang tuwang-tuwa kaya kinuha na lang nila ang alak at gulay. Ang labanan ng nakulong na bundok ng dragon ay kahanga-hanga. Hindi totoo yan. Ganito lang ang tatlong pamilya sa itaas. Una, binugbog sila ng Aaron, tapos pinagplanuhan sila ng mga demonyo. Nawala ang armor nila at inabandona ang armor nila at natalo. I really think it's funny. Kapag umatake ang mga demonyo, inukupa pa rin nila ang terrain. Kung gagawin talaga nila, hindi sila ang kalaban ng tatlong pamilya. Kaya't masasabing napakalakas ng Aaron. Siya ay talagang isang lalaki na may dalawa, tunay na mga Diyos. Ang galing niya sa mga ito at nahihiya. Siya natutuwa ako kapag naiisip ko ang tungkol dito, uminom ka. Uminom. Maraming magagaling na tao sa ilog at lawa ang hindi napigil ang sumigaw sa tuwa. Sa katabi niyang mesa, marahan ding nagangat ng alak ang ilang nakadamit na eskrimador. Tila ginamit nila ang pagkilos na ito upang sambahin ang espiritu ng Aaron sa langit. Sabi ko Ate Ziking, anong ginagawa mo? Kumain ka ng gulay. Nang matapos silang uminom ay binalik nila ang tingin sa dalawang babaeng nasa tabi nila. Ang isa sa mga babae ay maputi na may payak na buhok at lila bilang walang kamatayan. Tinawag siyang Purple. Ang isa naman ay nakasuot ng berde at puro itsura. Nang makitang nagsasalita ang lalaki, biglang tumalikod ang magandang babaeng nakaputi na si Ziking, kuya. Haha, 7 nakababatang kapatid kong babae Miss Men. Sa tabi ng malaking tao ay hindi mapigil ang matawa. Isang biro agad ang nagpatawa sa isang grupo ng malalaking lalaki. Ang ilang mga bisita sa ibang mga mesa ay nakikinig sa kanila na nagyayabang at nag-uusap, ngayon ay hindi na nila mapigil ang matawa nang marinig nila ito. Lila pakiramdam biglang mukha Escarlata, maliit na kamay malumanay na pinagsama ang kanyang manggas, upang sugpuin ang kanyang pag-igting, Big Brother bagay na walang kaparerikan, Purple pakiramdam kung paano magkaroon. Kuya, huwag mong pagtawanan si Kaimei. Nakangiting sabi ng babaeng naka-green sa tabi. Well, anong joke? Alam ng lahat na ang 7 halimaw sa Jiangbei ay pangit, ngunit ang dalawang magkapatid na babae ay tulad ng mga immortal at Jade, lalo na ang aking 7 kapatid na babae, Purple Love. Ito ay higit pa tulad ng nalulunod na isda at lumilipad na gansa, pagsasara ng buwan at pagbash, the flowers, falling in love with the country and the beautiful girl, the boss racked his brains and said nonsense, the idiom quantity that oneself only all said 1.5 times.
Di ba? Ang tinaguriang talento ay tugma sa kagandahan, bayani ay tugma sa kagandahan. Ang aking 7 nakababatang kapatid na babae ay naging mga dalaga. Dapat silang magkagusto sa mga lalaki. 7 nakababatang kapatid na babae ay ipinanganak na maganda. Aaron ay isang bayani din. Normal na maging lovesick, isa pang paraan ng pagiging isang mahusay na tao. Sa kapangyarihan ng Aaron, maraming babae sa mundo ang gustong sumunod sa kanya. Hindi nakakagulat na 7 nakababatang kapatid na babae ang may ganoong pag-iisip. Ang ilang mga malaking tao sa iyo ng isang bibig ako ng isang bibig, walang pakialam sa lahat, ibuhos ay ang 7 nakababatang kapatid na babae lilang pakiramdam ng isang gilid sabihin ng facial expression mas pulang-pula. Ang labanan sa lupain ng nakulong na dragon ay talagang matingkad sa aking isipan. Nakatatak din sa kanyang puso ang likas at walang pidgel at walang kapantay na talentong British ng Aaron at ang walang katulad na gwapong mukha. Sa tuwing naiisip ko ito, si Ziking ay may malalim na pagkahilig at pakiramdam ng mabilis na tibok ng puso. Prinsipe ng alikabok, ngunit kaya, nagpakasal kaya, dahil walang kahilingan. Gusto niya ang Aaron. Tumibok din ang pusong ito para sa kanya sa unang pagkakataon. Walang maitatanggi si Ziking tungkol dito. Kahit na, maraming babae sa mundo ang may kaparehong isip sa kanya. Alam na alam niya ito. Kaya lang medyo nahihiya pa akong sabihin sa publiko ng panganay kong kapatid. Gayunpaman, ang ngiti ni Ziking ang pinakamagagandang bagay, na nabighani sa lahat ng tao sa paligid niya. Dahil lang sa napaka-immortal ng dalaga, ang atensyon ng lahat ay nasa kanya, kaya nang pumasok ang Aaron, walang nakakaalam, kahit na ang tindahan, hindi napansin ng may-ari. Napatingin si Aaron sa grupo ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, pinag-uusapan nila ang kanilang sarili. Hindi napigilan ng Aaron na tingnang mabuti. Gayunpaman, nabigla siya sa kagandahan ni Ziking. Hindi ito tulad ng namumukod tanging ugali ni Lu Roxanne, at wala sa kanya ang nagyayelong mundo ni Qin Shuang, ngunit mayroon siyang kakaibang pamilya na si Jasper. Siya ay mahiyain at maganda, at ang kanyang puting balat ay maaaring masira sa pamamagitan ng pag-ihip. Ang kanyang maislan at walang kapantay na tampok ng mukha ay parang maselang ukit ng isang walang kamatayan. Kapag ngumingiti siya, para siyang simoy ng tagsibol. Kung ang kagandahan ni Lu Roxanne ang pinakamaganda sa mundo, at ang kay Qin Shuang ay nag-iisa sa mundo. Gayunpaman, ang pagbabalik ng kagandahan sa kagandahan ay isa pang pagtingin para sa Aaron. Marahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at umupo kasama si Moyang. Pagkatapos ay marahan siyang kumaway at sinenyasan ang waiter na lumapit. Bagamat abala si Shower, may espesyal na tumawag sa kanya, kaya nagmadali siya. Gayunpaman, siya ay masyadong abala, kahit na masyadong abala upang tingnan ang Aaron. He just mechanically buried his head, waiting for Aaron to ask for something, para maalala niya ito sa kanyang notebook. Ang 7 halimaw daw, sa Jiangbei ay lalong kakaiba, ngunit hindi ko inaasahan na may 2 kagandahan sa 7 halimaw, lalo na ang babaeng nakaputi, totoo, ngunit hindi ko moari kung gaano kagandang babae, maaaring lumakad kasama ang 5 halimaw. Ang mga pulang bulaklak ay nangangailangan ng mga berdeng dahon, ngunit ang mga berdeng dahon ay masyadong berde. Isang grupo ng mga tao ang bamulong nito, gayunpaman, ang isang magandang babae ay umiibig sa Aaron. Sa pagkakataong ito, ang Aaron ay talagang maganda. Kung magkagayon ay masisira ng mga kabataan ang direktang pagsalungat ng klase sa tunay na Diyos. Natatakot ako na ang limitasyon ng mga kabataang talento ay Aaron din, na normal. Nakakalungkot na patay na ang R. Kung hindi, basta payag siyang makipagrelasyon sa ibang dilag, hindi ko alam kung ilang tao ang mamamatay kasama niya. Sa aming nakakalat na kampo, marami akong narinig na mga dilag na umiibig sa kanya. Panipi, isang grupo ng mga tao ang tumango, ngunit sa oras na ito, isang hindi napapanahong boses ang biglang lumitaw. Sasabihin mo rin na patay na si Aaron. Ngayong patay na siya, wala nang natitira. Diyos man o demonyo, ang kamatayan ay basura. Panipi, sa oras na ito, sa likod ng karamihan, sa gusali ng Hall Pavilion, dahan-daang tumayo ang isang bata. Maputi ang kanyang kilos at may hawak na paper fan sa kanyang kamay. Sa isang salita, ang tagumpay ng lahat ng atensyon ng mga tao ay naaakit sa kanya. Hindi maiwasan ni Aaron na tumangala. Bata pa siya at maayos ang pananamit.
Hindi siya isang ordinaryong tao. Shit, what the hell are you talking about? How dare you insult our lost god Aaron? Kung gusto mong mamatay, matutulungan ka namin. Panipi, tama, laban sa amin ang pag-insulto sa Aaron. Kung gusto mong mabuhay, tanungin mo muna ako kung sang-ayon siya sa kutsilyong ito. Damn, humingi ng tawad ngayon. Maraming tao ang agad na tumayo sa galit. Para sa kanila, lubusang nasakop sila ng Aaron at isa rin sa kanilang mga espiritual na totem. Kung tutusin, siya ang unang nang-ahas na hamanin ang tunay na Diyos bilang isang individual. Itinuring siya ng maraming tao bilang isang idolo o layunin. Ang anak na ito ay lantarang insulto ang Aaron, na natural na umaakit ng maraming kawalang kasiyahan mula sa iba. Hindi naman nagmamadali ang lalaki. Habang dahan-dahan siyang bumangon ay isa-isa ring tumayo ang lahat ng mga eksperto sa paligid niya. Ang bawat isa sa kanila ay may malaking figure, at ang hininga ay nasa labas. Madaling makita kung anong uri sila ng mga nakatagong eksperto. Haha, ano ang silbi ng paghipa ng Aaron bilang isang Diyos? Ibalik ang Diablo. Para sa akin, ito ay isang nakakatuwang nakaraan lamang. Dahil doon, dahan-dahan siyang naglakad pababa ng pavilion at lumapit sa tabi ni Ziking. The more you look, the more you like it. Mas lalo kang tumitingin, mas nararamdaman mo. Kagandahan, maganda sa puso. Sa sumunod na segundo, mabangis ang mukha ng lalaking ito, at gumagalaw lang ang kanyang mga paa. Bang! Ang lupang ibinubuhos ng malaking bato ay agad na bumagsak sa isang malaking butas. Wow! Nagulat naman agad ang mga tao. Itong lalaki na to, grabing energy, sandamakmak na paa, kailangang gumuho ang lupa, anong pinanggalingan? Kanina lang, tinuligsan ng mga taong may 7 bibig at 8 dila, pero ngayon sila. Natakot at nanlalamig ang mga ito at tahimik na napag-usapan ang pagkakakilanlan ng lalaking ito na siyahan sa isang ngiti, isang tagahanga, isang haplos ng kanyang buhok, naglabas ng isang sarili na itinuturing na napakagwapong aksyon, sa susunod na palasyo ng Chanji, si Chen Shiman. Ang aking anak na lalaki din ang magiging pinuno ng palasyo ng Chanji, sa pagkakataong ito, ang karapatan na magyabang, isang thumbs up, ipinakilala ang papuri. Damn, ang taong ito ay talagang disipulo ng Chanji Palace sa ethereal na isla. Bagamat kakaunti lang daw ang tao sa gate, lahat sila ay mga hidden expert. Ang pinakamasamang matatanda ay nasa yugto na rin ng pagpatay ng kasamaan. Marami sa kanila ay mga dalubhasa sa 8 kaparangan na kaharian, lalo na sa kanilang pinuno. Sinasabing nalampasan nila ang pagnanakaw ng Shanxian mula sa 8 kaparangan na kaharian maraming taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang sekta na ito ay may palaging napakatago, at ang kinaroroonan nito ay higit na hindi mahuhulaan sa Jiangho. Tanging mga alamat ang naririnig at hindi ko inaasahan na makikita ito ngayon. Ang anak na ito ay bata pa, ngunit ang kanyang paglilinang ay napakalakas. Maraming tao ang hindi napigil ang tumanggo ng palihim at pinuri ang tinaguriang magiging pinuno ni Chen Shiman. Bueno, paano ang palasyo ng Chanji? Hindi dahil itinatago mo ang iyong ulo at buntot sa labanan ng nakulong na bundok ng dragon. Ang Aaron ay hindi handa sa iyong mga mata. Bakit hindi kita nakikitang pumapatay ng Magic Dragon at nakikipaglaban sa dobleng Diyos, sa nakulong na bundok ng dragon? Sa kanyang paningin, si Aaron ang tunay na bayani na nang-ahas lumaban at lumaban. Natural, hindi siya makakita ng ganoong kadandi. Haha, tila ang 7 halimaw sa Jiangbei ay hindi lamang mga kakaibang tao, ngunit hindi rin napakahusay na utak. Hinamak ni Chen Shiman na iwagayway ang kanyang fan at malamig na tumawa. Jiangbei 7 kakaiba lumang daten pindutin ang mesa, galit na gustong tumayo, ano ang impyerno ang sinasabi mo? Gayunpaman, ang paghinto ng amo ay medyo nakakahiya. Naglagay lang ng pamaypay si Chen Shiman sa balikat niya kaya nahirapan siyang tumayo. Sa sobrang lakas niya, pinagpapawisan siya. Sa sumunod na segundo, nanginginig ang tagahanga ni Chen Shiman, ang katawan ng boss ni Jiangbei na 7 halimaw ay agad na masunurin na umupo sa bench. Sa oras na ito, magkasamang humarap si Chen Shiman, lumapit sa harapan ng 7 halimaw, hinamak, isang grupo ng mga bobo, ay doon wag kang umakyat, yan kasi ang general ay naniningil sa harap, pero gwapo, forever nasa likod nag-strategize. Kaya namatay si Aaron, at buo pa rin akong nakatayo doon. Nang marinig ito,
Ang amo ng Jiangbei na 7 halimaw ay agad na tumingin sa kanya ng hindi nasisiyahan, ano ang ibig mong sabihin dito? Ayaw mo bang sabihin sa akin na si Aaron ang lalaki mo? Pagkasara ng fan ni Chen Shiman, tumalikod siya. Ilang sandali pa, humagalpak siya ng tawa. Nagtataka at kakaiba ang mga taong nagtatawanan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.